Sa segment na BF Politics, also known as Bawal ang Balat Sibuyas. Pag-usapan natin ang pag-aresto kay Senador Rodante Marcoleta. Nagpalabas na magkahiwalay na arrest warrants ang dalawang dibisyon ng Sandigan Bayan laban sa Senador dahil sa kasong plunder at paglabag sa presidential decree na nagbabawal sa mga opisyal na tumanggap ng regalo. Agad na aresto si Marcoleta dahil nasa Sandigan Bayan na siya nang ipalabas ang unang arrest warrant. Naaresto na rin ang kapwa-akusado ng senador na si dating Congressman Mike Defensor at mga negosyanteng sina Joseph Espiritu at Aristotel Viray. Diyos ko, ang dami pong nadamay ni Senator Marcoleta, mga kaibigan niya, no? Nakakulong na nga po sa Quezon City Jail si Defensor at dalawang negosyante, pero nananatili sa ospital si Marcoleta dahil biglang nagkaroon ng mga makahimalang iba't ibang sakit, kabilang na ang mild pneumonia. Lumabas ding mataas ang bad cholesterol ni Marcoleta na maaaring magdulot ng pagbabara sa ugat. Grabe, parang kailangan ko ng ano dito, mga doktor na kausap. Pero sinita ng Sandigan Bayan ng mga pulis dahil sa pagpayag na mabisita si Marcoleta sa kabila ng rekomendasyon dapat isolated ang senador dahil nga doon sa mild pneumonia. Pero depensa ng PNP-CIDG, mismong si Marcoleta na naman ang mabisita. Talaga hindi sila sumusunod talaga. Na Vice Presidente Sara Duterte at Senador Robin Hood Padilla. Uy, shoutout pala sa Angat Jensen na naging host namin over the weekend. Hello, sakaling ilipat naman sa kulungan, walang contact. Makakalimutan ko naman, hindi na ako makakasingit, magsasalita na si The presiding officer is out of sakaling ilipat naman sa kulungan, posibleng isama muna si Marcoleta sa GenPop o General Population Agad, hindi gumagaling ang sakit na pulmonya. Baka kinulang ng pantakip. Hindi ko alam kung ano yung tinatakpan. Kaya naman ang tanong ng bayan, tama ba na malitili si Marcoleta sa ospital kahit dinadalaw siya, pneumonia, dinadalaw ng Vice President at ng ibang mga tao? O dapat nang ikulong kasama ang general population? Sasagutin natin yan dito lang sa Balat Sibuyas! Bawal ang Balat Sibuyas! BS. Bawal ang pikon! Huwag kang BS! Balat Sibuyas! OT. Ay, nako. Banat na. Well, alam mo, may kaso ng special treatment na naman dito. Bakit? Alam mo, nung panahon ni Laila de Lima kami, kahit mga abogado, pinapahirapan kami makapasok, hindi ganun kadali. Nung pandemic, no, halos solitary confinement si Laila de Lima. Pero itong si Marcoleta, isang sabi lang na may bibisita, ang bilis, no? Tapos nasa ospital ngayon. Yan, clearly special treatment. Alam mo si Laila, nung nagkasakit siya, sandali lang sa ospital, tapos siya rin nag-insist umuwi. Noong merong gustong, yung muntikan siyang patayin sa loob ng kulungan, ang sabi, gusto mo ba mag-hospital arrest, mga options na yan. Tinanong namin bilang mga abogado, sabi niya, hindi, I don't want to see any special treatment na ibigay sa akin. No? Pero itong si Marcoleta, pagkadating sa mga aksyon-aksyon, pagkadating sa pagbabalakid sa pananagutan, pagpapasara sa ABS-CBN, pagdating sa pagdepensa kay Sara Duterte, pagdating sa pagsasabi na walang West Philippine Sea, napakalakas. Pero, pagdating doon sa harapin niya na yung kaso niya, ang dami palang sakit, no? So hindi ko lang talaga ma-reconcile sa aking isipan na ang lakas-lakas mo pagdating doon sa mga advokasya mo kasama sa pagpasasara ng ABS-CBN, pero ngayon na ikaw ay nasasakdal, biglang ang dami palang sakit. So ang hirap na din and gas-gas na 'yan. Ang tawag namin diyan sa sa pag-aabuga siya, ito yung tinatawag naming wheelchair defense. Biglang nagkakaroon ng neck brace, biglang lalabas na may wheelchair. 'Di ba si Zulaika, biglang may sakit, biglang naka-wheelchair na, meron pa dextrose, no? Pero ngayon, prepare for typhoon Inday. Baby blood bath, no? Ang yayabang yun lahat. Pagka kayo yung nasa poder at kayo ay nag-aabuso ng kapangyarihan, grabe yung mga pinaggagawa mo, Marcoleta, no, ikaw yung umaabuso sa kapangyarihan, paghaharap kayo sa hostisya, laging ihina-hina na naman. Si Rodrigo Duterte, sisigaw-sigaw, mumurahin lahat ng mga mahihirap, pati Santo Papa, mga heads of states, babastusin lahat ng mga tao, grabe sa pagmumura, pero nung nandun sa harapan ng ICC, Sisipain niya daw yun, di ba? Sisipain, di ba? Hindi ba? Yung mga bully talaga, pag hinarap mo sa hostisya, biglang nagsasakit-sakitan, biglang duwag. So pasensya ka na, Marcoleta. Ang siging ko sa'yo, napakalaki mong duwag. Kung meron ka mang sakit, kung meron ka mang mga sakit dyan, we commiserate and hopefully gumaling ka. Hindi dahil we love you, Sana gumaling ka para maharap mo ang hostisya at lahat ng mga kabalastugan at injustice na ginagawa mo. Kasama na yung kumuha ka ng 75 million pesos habang ikaw ay congressman. Dino, baka mang-inggit si Senator Bato. Tinawag mo na rin
malaking duwag si Senator Marcoleta. Oo nga, no? Hindi, sige. Malaking duwag, isa ka lang duwag. Iba to pa din yung pinakamalaking duwag. Pero ano, no, I think yung panawagan din natin dun sa ating law enforcement authorities at saka dun sa ating justice system, no? Dun sa PNP CIDG, doon sa Sandigan Bayan, na ito po kasi yung umuok-ok dun sa tiwala ng ating mga kababayan, dun sa sistema ng hustisya sa ating lipunan. Marami sa atin nagtatawanan at totoo po nakakatawa dahil kapag may politiko na nakukulong, kapag may politiko na naaaresto, kitang-kita natin na nagkakaroon ng special treatment. May sakit, merong iba't ibang dahilan para ma-hospital arrest, hindi maisama sa general population na maikulong. No? Nakakatawa pero yan po ay sintomas ng pinagtatawanan na din ng mga kababayan natin, ng mga ordinaryong Pilipino, yung sistema ng hustisya sa bansa. Kaya ang tingin ko, kapag kaya pong panindigan ng PNP, kayang panindigan ng Sandigan Bayan, na walang special treatment, na ikaw, na tayo po ay pantay-pantay sa pagtingin ng batas, mahirap, mayaman, makapangyarihan, hindi makapangyarihan, yun ang magbibigay ng tiwala sa ating mga kababayan na may hustisya po sa ating bansa. Pero since Plan B ako ulit, just add another thing. Huli mo na itong episode dito. Direct, huwag nyo na itong imbitahin ulit ha. Na I support si decision ni John Vic Remulla na not turn it into a ritual of humiliation. Kasi, I mean, let's be honest, the backdrop was people were asking for a certain mugshot na actually baka hindi natin makilala yung tao, di ba? And I felt that's not the right way of understanding the rule of law. Yeah. Diba? Ang rule of law hindi ritual of humiliation or performative democracy or politics. Kaya in fairness, on this point, kudos kay Ako John din, Vic I agree, Remulla, diba? I didn't like, I don't think it reflects well on folks who are pushing for certain rituals. Correct. So, okay naman yan. Sa akin, hindi dapat siya pahiyain, no? Hindi dapat siya magkaroon ng humiliation. Pero gusto ko lang sabihin pala, dahil, alam mo, isa ako dun sa mga, alam mo yun sa Pirma Kapamilya. Kasi kami yung sinubukan namin ibalik yung ABS. prangkisa ng ABS-CBN, no? Alam mo kung bakit? Yun. Alam mo, ang daming nagsasabi na mga kapatid natin, mga kaibigan natin, kapamilya natin sa ABS-CBN na literally ang daming namatay sa kanila. Literally. Dahil sa sama ng loob, nawalan ng trabaho. Tapos ng pandemic, di ba? Biglang wala na healthcare, walang... I know some of these people even personally, unfortunately. Correct. And alam mo sa kanila, yung mga writers, yung mga cameraman, yung mga producers, ang dami sa kanila. Sa akin, alam mo, yung justice comes in different forms. In different forms. So kahit na hindi niya pinagbabayaran yung ginawa niyang hindi makatarungan sa ABS-CBN, right now, he is facing justice dahil pa sa iba niyang kabalustugan. Pero again, the arc of the moral universe may be long, but it bends towards... Also, yung show natin, hindi long na yung time, oo. Pero ito, hindi ba ironic din na yung, di ba yung nag-Zoom call silang apat? Si Defensor, si Marcoleta, si Remulla, hindi ko alam yung isa. Boying diba? Boying, Remulla. Boying, diba? May pangapat pa May pangapat na parang rakista yung itsura ganun. Yung, parang it took one of them to bring down the two others. Parang medyo weird din yung twist of events, no, na meron tayo, or how the arc of justice bends. Saka yung BJMP daw, makukumpleto na, no? Oh. Sino yung B? Bong. Bong. Sino yung J? Jinggoy. Jinggoy. Sino yung M? Marcoleta. Sino yung P? PhD. Yung wife niya, naka-PhD na damit. Ay, yung PhD? Kasi baka may PhD. Pero, ayan, enough of our comments muna. Dahil ngayon naman, babasahin naman natin ang komento ng ating mga taga-subaybay sa ating talakayan ngayong araw. At syempre, bilang po na kami ay mga judger, number 1 judger, si Richard, course. magdidesisyon kami Na may if we will plan. either Take it or leave it. Ito ba yan? Uwi ko rin itong... Take it or cleave it. O Richard, basahin mo yung unang comment. Nako, Basahin mo. Agent Kalilong showed composure during the first trial dates. I agree, defense never even questioned that the VP said those threats. Na-nosebleed ako sa English. Dami. They are going with the narrative that the threat is conditional. Eh, yun ang sinasabi ko na. Sabi to ni Catherine Oo, Di Malanta. Oh, 7119. take it or leave it.
Ano yan? Take it or cleave it Take tayo it. dyan? Take it. tayo sa Oo. comment na yan. Oo. Kasi we wanna give salute no dun sa mga mahihirap na trabaho to ng mga kawani. He showed professionalism. Yes. Alam mo, Fairness. tama na pwede siya maging target ng bashing pero he's just doing his job. Correct. Guys, leave the person alone. Correct. Diba? Kailangan niya mag-testify kung ano yung findings niya. And yun yung sinasabi niya. And ultimately, kahit under attack siya ng depensa unfairly, ginawa niya yung trabaho niya. So take Saka it out. pagka ginigisa siya kumbaga pag humaharap siya sa Senado, di ba, parang mga kapwa-kawani niyo yan sa pamahalaan. Tama. Fellow civil servant kapwa yan. lingkod bayan niyo yan, di ba? Kaya talaga may certain level din ng pagrespeto tayo doon sa pagharap niya din sa impeachment court at paggawa ng responsibilidad niya, di ba? O, sunod na comment, Carlo. Sabi ni Lee Dons, dapat kasi naglalabas din ng yung mga academy historian to counter itong ginagawa Yung ng kanina. China. Ipakita natin yung historical background ng West Philippine Sea. Kaso gagalaw lang ang gobyerno pag may ginagawa na ang China. Yes, si Justice Take it or Carpio, ang cleave it. dami na nilang Oh, ginawa. take it or cleave it. Oo, cleave ako. Cleave talaga. Cleave. Steve ka talaga. Oo. Kasi, Bakit? Bakit cleave it? Yeah, I think enough has been done and sometimes sabi ko, huwag na lang patulan. I know it's hard coming from me, but since nung nagkaroon ako ng plan B, I realized sometimes it's good to just not make pan. Not to, magaling ka doon. Cheska. Next naman po from Laila. Laylan. Lailani Santa Ana 9415. Inggit na inggit si Pia kay Risa. Hoy Pia, hindi man lawyer si Risa, may napakulong ng mga high profile. Yung Taguig at Pateros binabaha pa rin, hindi nyo pa nasusolve. Shots Yeah. fired! Take it! You know it. Double click. Ikaw. Ako, cleave it ako eh. Ay, hindi. Nagbabaka sakali ako, madami ako sa plan. Dino it. Itong mga nasa blue couch, sinasabi ko talaga Hindi, kasi direct, ha? parang maganda ata yung racket na to eh. Cleave it ako. Cleave it ako. Bakit ka Cleave it ako. Kasi hindi mo sinama, ha? Lailani Santa Ana, hindi mo sinama siguro na nagro-roll sa grave yung elder Cayetano na tayo. Dahil agent ng inhustisya yung dalawa niyang abogadong anak. So cleave it ako. Sana isinama mo yun. Eh, sorry daw, sabi ni Leilana. Pinaalis ka. May ano naman eh. Salamat Lailani. Next comment. Dino. Oo. Sabi ni Maria Elaine Basilio, this particular episode is so far the most enjoyable. Richard it. The combination of you five is so fun to watch. Wow. Thanks for Yun. dissecting the current issues. Ayan. Learn a lot, laugh a lot, more power, WDRP. Yes! Richard it. Oo. Richard Kasi ano it. po eh, kailangan po namin... Kasi Leave it, Ito na ako leave it, eh. leave it, Take it, leave it, leave it, leave it, leave it. leave it, leave it, leave it kami Bakit kayo cleave it? Wala kang plan B. Go, Richard. Ikaw, ha? Hoy! Maria Elena Basilio! Binibigyan mo na naman ng pampalas loob tong si Richard Italia. Presiding officer. Out of order! Isang araw lang pumasok. Sasabihin mo most Pinilita daw. Tapos, paano naman... May isa pa po kami kasama, di ba? Si Prof. Ina. Pero sana sa susunod makumpleto tayo. Never pa kasi nangyayari. May nangyari na once. Yun Nangyari talaga. naman. Anim tayo. Sobrang Anim sasaya tayo. yun. Wala pa, never pa nag-ano. Hindi, pero maraming Wala ka. Dito Roll ka, back wala. natin Maraming sa... salamat sa lahat ng Wala si Richard nanonood. na. Wala. Correct. Palaki yung ating mga live viewers. Thank you very much. Oo, so ano, Oo sinong naman. napili natin ngayon? Si Maria Si Elaine Maria isa. Elena. Okay, sige, agree kahit ano. Isang winner na. I will allow it. At saka sino pa? Sino pang nanalo isa pa? Pili pa tayo isa. Gusto niyo si Laylan. Gusto ko si Laylan sa taas. Ako rin. She chose violence today. Si Maria Elaine at Okay. si Lailani Santa Ana. Oh, congrats sa ating mga napili. Mapanghati na naman ang linggo natin ngayon. Tandaan natin, sinasabi namin sa Team Pinas, isa lang ang ating bayan, isa lang ang ating bansa. Mahalin natin to.